Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Ngayon naman po ay tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And I want you to be with me sa pag-aaral na ito. Sa ating topic ngayon. Ang topic po natin nitong mga nakaraang mga linggo, kung napansin ninyo ay more about being a servant, a life of being a servant of Christ, being a Christian, being a follower of Christ. What is the life of being a Christian? And nakita natin sa mga past messages natin, narinig natin sa past messages natin yung ilan sa mga buhay ng isang servant o lingkod ng Panginoon. May naalala pa ba po kayo? A servant perseveres. O yung last week, a servant of all serves. Ano pa? A servant prepares. And ang topic po natin ngayon is something that is nararanasan natin bilang mga Kristiyano, pero maraming mga Kristiyano, lalo na yung mga bagong Kristiyano ay hindi nila alam ito at nagkakaroon sila ng struggle on how to be effective sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. And that said, ang topic po natin ngayon ay about servant expects being persecuted, or servant of Christ expect hardships in life na normal, na dapat na talaga na nararanasan ng isang Kristiyano. Have you heard sa inyong Christian life na madalas ito ay sa umpisa, di ba, ng ating Christian life, when we are shared by the gospel, the good news of Christ, ay ang dating sa atin, ang impression sa akin, sa inyo, na accepting Christ means equates to a good life, no, a better life, no. Pero pagkalipas ng mga araw, panahon, napapansin natin na parang yung buhay natin ay parang pahirap ng pahirap. And there are times na me and you and our friends as well, no, meron tayo naririnig na times na life is so hard at ngirap ng buhay at gusto na sumuko, ganyan. Naka-experience ba po kayo ng ganun? O mismo rin kayo ay naisip nyo rin po na bakit ganito yung buhay? Napakahirap naman. No? At kung kayo hindi naka-experience niyan, ay praise God. You are being so blessed na gano'n ang pinaloob ng Panginoon sa iyo. But the normal life of a Christian, no, ay hindi po palaging physically in this life ay puro saya, okay lahat at walang problema, sana all, walang problema, no? But the word of God, Christ himself is telling us, teaching us through his words na that is not the life of being a follower of him. The life of being a follower of him means taking up the cross, his own cross. No, ang ibig sabihin ay meron dun paghihirap, meron dun challenges and hardships na despite all of that, you will choose to follow Christ. You will still move forward to grow more and to know more of Christ, so that Christ will bring strength to you. And yun po yung topic po natin ngayon na I want to share with you. Enduring sufferings
for Christ, or enduring trials and challenges in life, itong buhay pa tayo na wala pa si Kristo, and enduring that for the name of our Lord Jesus. So, may I ask everyone to please let us all pray for a moment and entrust this moment to our Lord. So pray. Our Father in heaven, we thank you for this wonderful Sunday once again, that you are in the midst of us. You are in the midst of our praises. You are in the midst of our listening of your word. Lord, we pray that you'll continue to guide us, to fill us with your Holy Spirit so that we may understand your message for today, and we will not be distracted of anything else, but rather we will be focused on your word and your message towards us, Lord. Lord, we pray that you'll humble our hearts and our lives, Lord, before you, and also you forgive us sa aming mga pagkukulang at kasalanan, Panginoon. Give us a mind that is open, a heart that is open for your word to move in our lives and change us, Lord. And, in the likeness of your Son, Jesus. And Lord, we want to bring you back all the glory and praises, for you are worthy of all of it, Lord. Thank you for your wonderful grace and mercy. We lift up your name, our Lord Jesus. Amen. So, enduring suffering for Christ. Have you ever experienced that? And when we read the Bible, palagi na nagbabasa po ba tayo ng Biblia, we always encounter followers of Jesus, disciples, doing the ministry. And as they do the ministry, as they do the spreading of the gospel, the good news, merong mga nangyayari na hinihinto sila at pinapahirapan sila to the extent of their lives, their lives is being offered in line para may preach ang gospel, at sila ay namamatay in the name of our Lord Jesus. So, I want to share with you these things because hindi lamang po ito something na something na para lang sa pagpe-preach ng gospel. No, we can endure sufferings pagka tayo ay nagpe-preach ng gospel. But rather, when the Lord says we preach the gospel, it involves the entirety of our lives. Hindi lamang po ito yung mismong act ng pagpe-preach natin na tayo ay tutulungan ng Panginoon, but rather in our entire life of living the gospel and preaching it, through our words, our mouth, through our lives, ay hindi tayo mahinto ng sino man o ng ano pa man, o mawalan tayo, ma-discourage tayo na ayaw ko na at gusto ko nang mag-quit. At ayaw ko na mag-church, mahirap at hindi ko kaya. So I want you to be encouraged today. So our passage for today will be makikita po natin sa Matthew chapter 10 verse 24 to 25. Kung meron po kayong mga Biblia, tingnan po ninyo. But gusto ko po basahin natin mamaya ng as a whole, para maintindihan natin kung bakit nasabi ito ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita dito. This is just a gist nung pinaka passage na yon. Sabi dito ni Jesus, the student is not above the teacher, nor a servant is above his master. So, merong mga characters dito. Yung una ay teacher and
yung servant. Ang pangalawa ay yung master and yung teacher. So, apat na tao dito. So, pinapakita ni Jesus dito yung difference between a student and a teacher, na mas mataas ang isang guro kaysa sa teacher. And yung position din ng servant and master is different. They are not equal. No? And Jesus continued and saying, it is enough for students to be like their teachers and their servants like their master. So, Jesus want here to illustrate, to tell His disciples na the normal process, the normal way ng life, na when teachers teach their student, later on the student will gain knowledge, gain skills and wisdom, and he will be like his teacher. And this is same truth sa servant and master, that in time they will be like what they are following. Sa inyo, sa di naman lahat ng dito may teacher, pero pansinin ninyo sa mga pamilya, may mga anak tayo. Sila palagi natin kasama sa bahay, kasama natin sa pagkain, kasama natin sa wala tayong ginagawa, panonood ng TV, kasama natin sa pagtulog, sa lahat ng bagay. We are almost palagi natin kasama sila. And ano yung nangyayari doon sa ating mga anak whenever they are always with us? O kahit na hindi natin anak, palagi natin kasama. And nagkakaroon ba ng similarities? Yung mga traits ba ng bata ay nagiging parang halintulad ng kanilang parents o ng tao na kasama nila? Yes, 'di ba? That is a normal process na gustong ipakita ni Jesus, na you are my disciples and followers. I have taught you. You are being with me sa mga ministries na to. Ngayon ay ngayon ay isinesend ko na kayo. Matthew chapter 10 is about Jesus commissioning His disciple. Ibig sabihin, si Jesus ay tapos na sa pagtuturo dito sa mga disipulo, 12 disciples, and Jesus want His disciples, the 12 disciples, to go in different places and do the things that they are doing. They have witnessed and experienced being with Jesus doing. So, kumbaga sa pag-aaral, ito na yung time ng OJT na, o kaya naman ay pagtapos ng OJT, kailangan mo na magtrabaho. Naalala ko si Tin, tapos na ng pag-aaral. Ngayon naman, new phase of his life. He is now looking for a job. Job na nararapat sa kanya. Na yun naman yung kanyang pinag-aralan na tinuro sa kanya ng kanyang mga guro. And Jesus is telling here that you are my disciples, and it is normal na you will be also like me. You will be doing the things that I am doing. And sabi nga dito, dinugtong dito, if the head of the house has been called Beelzebul. Beelzebul is the prince of Baal, yung iba ay prince of darkness, but more likely it is Satan himself. Sabi, how much more is the member of his house? Ibig sabihin, kung yung mga tao, sabi ni Jesus, kung yung mga tao na aking miniministeryoan
mga tao na nasa paligid dito ay tinatawag ako na ako ay nagmi-ministeryo sa ngalan ng kalaban ni Satanas. What more kayo ng mga tagasunod ko na hindi nyo rin ma-experience kung ano yung sinasabi nila sa akin, no? And dapat hindi si Jesus yung tinutukoy, the head of the house has been called. Dapat si Jesus ang nag-ano niyan, but rather ang nagmamanage ng house of the Lord, the temple, is Satan himself, na kumbaga sinasabihan yung isang tao ng something na hindi naman totoo o masama. So, ayan. Let's continue. So, to endure yung naalala ko tuloy yung kahapon, yun, meron kaming meron tayo ministry sa community na ginanap dito sa Gulod, diyan sa Villarreal, no? Na everything has been prepared matagal na ng mga organizers, ng mga teachers. And overall, nakita niyo ba po yung mga pictures? Di ba maayos, maganda? Pero at the back of that, marami pong mga pangyayari na nagdi-discourage sa mga teachers, at hindi mga unexpected things na nangyari. Like dapat yung barangay ay ginagawa nila kung ano yung kino-commit nila. Pero somehow meron silang na-fail na commitment. And ang problem is, okay sila ng okay na pero pagdating ng moment na yon, nasa na sila? Ano nangyari dito? So, kumbaga, yung lahat ng program na prepare na dapat itong mangyari ay hindi mapangyari. No? But praise God, kasi hindi naman natapos doon yung pagmi-ministry. It continues through the perseverance and also the passion of the teachers and the ministers as well sa atin, na magpatuloy at i-preach sa kanila yung gospel, pati na rin sa mga teachers. So, 3 things I want to share with you na napulot ko dito. Basahin niyo po yung Matthew chapter 10, when Jesus commission, niya na yung mga disipulo niya na humayo kayo, magpagaling kayo ng mga may sakit. Lahat ng klase ng sakit ay palayasin nyo, magpalayas kayo ng mga demons, no, mga bad spirits in my name, and do the things, preach the word of the Lord, preach the good news, and huwag kayong magpa-discourage sa mga mangyayari. No? At Jesus gives specific instructions in Matthew chapter 10. Specific instruction for His disciple to follow. No? And masyadong mahabayan para discuss natin, but that is what chapter 10 is about. And number 1, paano tayo mag-endure sa sufferings ng being a follower of Christ, because being a follower of Christ is not that simple. Gaya nga ng sinabi ni Jesus, mababasa niyo pa dyan sa latter passage, na kung kayo ay talagang follower ko, you should do the same. It is expected for you to do what I am doing. And yung binasa natin ng 24-25 is an illustration that it is expected for the disciples na
gawin, ma-realize nila, ma-experience nila kung ano na-experience ng kanilang guro na si Jesus. And one thing na dapat nating na pwede nating makita for us to endure sufferings and difficulties in life and challenges in life is, number one, is to know and expect the sufferings and persecutions that are part of our walk with Christ. Si Jesus, no, hindi siya basta-basta na iniwan niya yung mga disciple. Gawin niyo to, lumayas kayo, tapos kung yung natutunan niyo sa akin ay gawin ninyo. Pero Jesus himself, pagka binasa ninyo po yung chapter 10, He gave specific instructions at kung ano yung mga bagay na mangyayari at dapat i-expect ng mga disipulo sa kanilang paghayo. Yun yung pinaka-mandate sa kanila. Yung una muna ay humayo at i-spread ang magandang balita sa mga tao. And in-explain ni Jesus kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Merong problema sa ating clicker. Next. Ayan. Sabi dito sa 17 to 20, ayan. Ano ka na dito? Be on guard and you will be handed over the local councils and be flogged in the synagogue. On my account you will be brought before governors and kings and as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be giving what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. So, ano yung makikita natin dito? Jesus Himself is telling His disciples na huwag kayong kumbaga magulat, na huwag kayong be anticipating of these things that can happen to you. There will be a time na yung mga officials, no, na nasa paligid natin, na sila ay pwede kayong arestuhin, pwede kayong dakpin at akusahan ng mga bagay na hindi naman totoo. Gaya ng palagi nilang nararanasan when they're doing their ministry. And these are true sa life ng mga apostles, no? Lalo na yun sa time of na umalis na si Jesus at ng mga disciples na natira. Their lives, they experience sufferings, hardships when as they do the ministry of establishing the church, preaching the word, expanding the kingdom of Christ. No? At sabi dito, si Jesus mismo, be on guard. And sabi dyan, do not worry about what to say. So, it means na binibigyan ni Jesus ng ano yung dapat mo i-expect, ninyo expect na pwedeng mangyari sa inyo. Huwag kayong magulat. What will happen when hardships and trials come into you sa life ninyo and you don't have anything na sa mind ninyo kung paanong mag-respond doon? Ano yung gagawin? Mas makaka-endure ba yung someone na alam niya na yung mga pwedeng mangyari sa kanya at naranasan niya yung kahirapan na yon? Mas mag-endure ba yung tao na may kaalaman ng mga bagay na mangyari? O dun sa tao na bigla lang, ano nangyari? Ano to? Hindi ko alam ito nangyari sa akin. Mas mag-endure yung taong may alam at alam, ine-expect niya na kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kanina kahapon nag-AG kami, yun, and one of the things na share doon sa AG namin na almost common sa lahat,
na pagkatapos mo graduate, dumadami na in-expect mo na pagka ikaw ay nag-apply, ikaw ay tatanggapin agad. Pero ang nangyari ay na-scam ka pa ng pinag-applyan mo. Yung pang-apply mo na lang na-scam pa. O kaya naman sa dami-dami ng mong in-applyan, hindi ka tinatanggap. Palagi kang nare-reject. Initial assessment pa lang. Marami doon sa age namin, may isang nag-share na naka-relate. Alam mo, naranasan ko rin ganyan, na-scam din ako. Ayun sa naman, ako rin muntik na. Buti na lang, nalaman ko na hindi pala totoo yun. Kaya hindi ako na nagdalo. So, expectations and knowledge of the things to come, kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo, ay makakatulong sa'yo, makakabawas sa'yo ng paghihirap o mas magbibigay sa'yo ng endurance pagka naka-experience ka ng mahirap na bagay. At si Jesus din mismo sa Matthew chapter 10, ganito rin yung sinasabi niya. Ganito rin yung ginawa niya sa mga disipulo. Na in-inform niya na pagka ginawa niya, ngayon na in-authorize ko na kayo na magsipunta sa mga iba-ibang dako para ipahayag ang mabuting balita. Huwag niyong aalisin sa isipan ninyo na ako mismo ay nakita ninyo na naghirap at maraming mga persecution sa akin. What more kayo na tagasunod ko ay kayo rin makakaranas din yan. Sure na makakaranas din yan. So, ito yung one of the reason why disciples continued their journey. Kasi alam nila kung ano yung na-anticipate na nila kung ano yung pwedeng mangyari. Sa businesses, 'di ba? Meron palaging risk ng ikaw ay pwede kang yung business mo na pinaghirapan mo itayo, i-establish, may risk ng pagka-bankrupt, malugi. Paano kung ikaw ay hindi mo alam o hindi mo inalam na meron palang bagay na risk na ganon? Na nasa isip mo na pagka ikaw ay nag-business ng ganito, ng malaking pera in-invest mo, ay sure na ikaw ay kikita. At hindi ka nag-prepare sa isip mo na possible na hindi ito mag-click, hindi ito lumago. Anong mangyayari? 'Di ba mas prone ka sa frustrations and somehow mag-give up ka sa ano ba naman tong nangyari sa akin. Binigay ko na lahat-lahat para dito, nag-effort ako, binigay ko lahat ng ng time pati resources. Yet, ano yung problema? Bakit hindi nag-click? Maganda naman, ganito. Yan. Mas mabigat yung dating sa'yo ng trials and sufferings. Yeah. So, yan. And pangalawang bagay is that we should be strong like disciples of Christ. No? Ito yung pinapanguhay nila. Be strong, for the Lord is with us throughout our journey. Pagka binasa po natin ng yung passage na yan, no, na hindi lamang po basta hinayaan ng ating Panginoong Jesus na sige, kaya nyo na. 3 years na tayo magkakasama dito.
palagi tayong nakikita ninyo kung ano yung ginagawa ko. Na demonstrate ko na sa inyo, naituro ko na sa inyo kung paano. Kayo naman, dun kayo pumunta, ikaw dito, ikaw dyan. Alam niyo po ba, hindi lamang na binigyan ni Jesus ng instructions yung mga disipulo na pumunta doon na mag-isa o by groups para magministeryo. Alam niyo po ba na Jesus Himself makes a guarantee na huwag kayong mag-alala while you are alone doing the ministry and while you are preaching the word by groups, you will be with me. You will be with me and you will be with the Father and the Spirit. Saan po natin makikita yan sa passage? Sa verse 20 po, nakalagay po dyan. Sabi ni Jesus Himself telling His disciples, For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Ito po ay nabasa natin kanina dito sa moment na to na binigyan ni Jesus ng idea ng mga disciples kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. No, na pwede kayo talagang arestuin at ang life ninyo ay matreten at mawala dahil sa pagsunod sa akin. And sabi doon sa dulo, huwag kayong mag-alala kung ano yung dapat nyo sabihin pagka yun nga ay nangyari. Dahil hindi mismo kayo ang magbibigay ng mga things na dapat nyong isipin at sabihin, kundi ang banal na spirito ay mapapasa inyo at siya ay tutulong sa inyo kung ano ang dapat sabihin at dapat gawin. Siya ang mag-enable sa inyo na maging kayanin ang hardships na to. The Spirit of the Father speaking through you. And the Spirit of the Lord is the one who enables the apostles throughout their ministries. No? And makikita natin na naging evident lang talaga na yung banal na spirito ay talagang kinommission na when Jesus ascended in heavens, doon niya na sinabi na the Holy Spirit will be with you, so don't worry. No? Sabi ni Jesus sa Matthew 28 na I will be with you always to the end of the age. So there is the help of and guidance of God Himself, the Spirit of the Father, that will enable and guide all of His believers to be strong and to be able na gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin. So, napaka-importante ng work ng banal na spirito sa buhay ng isang Kristiyano. Kung hindi natin alam na merong banal na spirito na tumutulong sa atin, na siya yung nag-guide at nagtuturo sa atin, malaking part ng being Christian ang hindi natin ma-experience. Kasi ang working ng banal na spirito is the one who guides us, the one who enables each one, the one who bring gifts para sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, be strong. When you face hardships and trials dahil sa pagpe-preach nyo ng mabuting balita at pamumuhay nyo ng mabuting balita, hindi lang po ito basta hindi lang basta paghahayag ng mabuting balita, but your entire life living the gospel, living the word of God. Whenever you experience sufferings and hardship, be strong and remind yourself na nandyan ang Diyos
nandyan ang banal na spirito para tulungan ka, para palakasin ka, para encourage ka, para empower ka sa kahirapan na nararanasan mo. So, hindi enough na just to know and expect what to happen. Kailangan din natin malaman na meron tayong katulong. May backup tayo. Ang ano natin, ang backing natin ay ang Diyos mismo, ang banal na spirito mismo. Na sure na pagka nasa ating side, sure win yun. Siguradong kakayanin, siguradong hindi tayo i-fail, hindi tayo madi-discourage. We can put our trust on that truth. And lastly, live with hope. Ayan. For Christ will reign and end all our suffering. Tatlong bagay, no? Know and expect. Dapat alam mo kung na tanggapin mo na bilang tagasunod ni Kristo, yung mga nangyari, mga naranasan ni Kristo dito sa lupa na corrupted with sin, ay ma-experience mo rin. No? At ngayon na ma-experience mo yan, ihanda mo yung sarili mo. Be strong. Huwag kang mag-alala dahil nandiyan naman ang banal na spirito, nandiyan ang Diyos, ang Ama, nandiyan para tulungan ka. At siya ay, ang Diyos ay nasa side mo. Ngayon, you must look forward, be joyful, and live this life na hopeful. Saan? Dahil there will be a time that there will be no sufferings and hardships will exist. They will exist no more. No? Sufferings and hardships are just temporary things na ating nararanasan dito sa lupa habang wala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Dahil din sa kasalanan natin. Diba? Kasalanan ng ating ninuno na si Adan, at syempre sa ating mga kasalanan na ginagawa rin, at ang mga tao na nasa paligid natin na makasalanan, plus pa yung mga evil spirits and the work of Satan himself. So there is sufferings and hardships, hindi lang sa mga Kristiyano, kahit sa lahat ng tao meron. So, napakaganda nga dito bilang Kristiyano kasi pinapaalam na mismo sa atin na huwag kang mabigla, kayong mga tagasunod na disipulo, ito mangyayari sa inyo. Binibigyan na tayo ng knowledge ng Panginoon para sa ganon kayanin natin yung mga pagsubok sa ating buhay. As we live yung gospel and as we preach the gospel. Ito yung hope natin, what is to come, that Jesus will come again and wipe all of our tears, and He will bring an end to diseases, to our heartaches, our brokenness, our brokenness din sa finances, lahat yan. And brokenness sa natin, frustrations, stress, lahat yan will end because this life is temporary and Christ promised that He will come again and He will wipe all the tears in our eyes and we will live with Him forever. Sabi ni Jesus dito, as you go, proclaim the message, the kingdom of heaven has come near. Ano yung pinapa-preach ng sabi ng ating Panginoong Jesus sa mga disipulo? Ito ang sabihin ninyo, no, na darating na ang kaharian ng Panginoon. At itong kaharian ng Panginoon na ito ay malapit nang dumating.
And ano yung implication nun pagka malapit na dumating ang Panginoon? No? Ang implication nun is that when the kingdom of Christ, of God, has come, all of the things na sinabi niya, pinangako niya sa mga Kristiyano na mangyayari, ay mapangyayari na. So, truths about this message. That one truth is that Christian life is not easy. It is not a life na meron Diyos na magbibigay sa atin ng fortune, magbibigay sa atin ng ina-expect natin na kaginhawaan sa buhay. But rather, a life of being with Christ is a life that manifests the life of Christ Himself here on earth. Kung ano yung naranasan ng ating Panginoong Jesus, ang siya ay miniministeryo niya, nire-reach out niya lahat. When Jesus is reaching for the lost, hindi siya naka-experience ng VIP experience. Hindi siya naka-experience ng yung magandang tutuluyan, prepared lahat, o yung mga pagkain dapat okay lahat. Ano yung nangyari sa kanya? Rather, the opposite. Hinuli siya, sinaktan, tinorture, hanggang sa last breath niya. Pinako siya sa krus hanggang mamatay siya. Ininsulto dahil sa mga sinasabi niya na hindi totoo, ay galing yan sa blasphemous yan. Galing yan sa work ng kalaban, Satanas. Parang yung di ba? Sa kulto yan. But Jesus Himself want His disciples to be equipped, to be ready, to be prepared through these things na ginawa niya as He sends His disciples. He informs them beforehand what are the things that can happen to them, and He encouraged them to be strong because the Holy Spirit, the Father, and Jesus Himself ay nasa likuran nila at hindi sila papabayaan. And lastly is that itong pinapa-preach ng Panginoong Jesus sa kanila is the hope that they are living, that they should live as apostles, as disciples of Christ, that they should live with hope. And this hope should not just a hope na contained lamang sa kanila, but rather this hope should be a contagious message na hindi nila mapigilan na i-preach, i-share, Yan. Kung may Facebook lang nun, talagang share yun, di ba? Diba? Hindi lang sa physical. Sigurado gagawin din nila lahat ng platform din. Para yan sa expansion of Kingdom of God. Kasi darating na ang Kingdom of the Lord. The Lord will come again, and this is our hope. He will come again, and we will reign with Him. Pagka nag-reign tayo sa Kanya, wala na lahat ng paghihirap. Wala na lahat ng frustrations, wala na lahat ng stress, wala na lahat ng mga problema natin sa maintenance, wala na lahat ng problema natin sa high blood, sa ating body na tumataba na, pumapayat na. Everything will be perfect. Everything will be without corruption.
hindi lang natin ma-picture ngayon, no, sa isip natin, no, kung ano kaya yun, no? Yung perfect na ano na yun, na glorious body na yun. But Jesus is our guarantee. The word of the Lord is our guarantee that this will happen. And we must be hopeful. Yun yung nakikita ng mga apostles and disciples. Bakit sila hindi, kahit na sila ay parusahan, saktan, kutsain, at hanggang sa sila ay mamatay na dahil sa kanilang pinapaniwalaan. Kasi nakikita nila yung future na ito. Ito yung pag-asa nila at kaligayahan nila. At nawa, ngayon din, tayo rin bilang mga Kristiyano, ito rin yung ipamuhay din natin. Lagi natin nasa isipan na yung mga katotohanan ng buhay, ng pagiging tagasunod ni Kristo. At isa pamuhay natin na tayo ay ginagabayan ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu, at atin ding laging isaisip at isa puso na ang pag-asa natin ay nasa kay Kristo na darating muli at maghahari dito sa lupa kasama natin. At lahat ng lahat ng ating mga paghihirap ay wala na rin kamatayan doon. Lahat doon ay yung ultimate na kalaban natin, kamatayan, nakakatakutan natin. Doon wala nang kamatayan. We will live a life na hindi pa natin ma-imagine kung gaano kaganda. Wala na tayong hahanapin doon. Pagka nandun na tayo, wala na tayong hahanapin na iba. So, exciting, and I pray for each one of us na mag-endure. Kayanin natin ang mga pagsubok sa buhay. Huwag po tayong sumuko at let us live the gospel and let us share the gospel. Pagka binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. At may the Lord be blessed sa buhay natin. Let us all pray. Father in heaven, thank you for this moment na aming nalaman the reality of life, being a follower of you. Na ang buhay pala ng pagiging tagasunod mo at tagasunod mo aming Panginoon ay isang buhay na hindi po madali, na maaari pong maraming maging paghihirap, persecution ang aming ma-experience sa aming paligid, at frustrations and discouragement ang ma-feel namin sa aming sarili, Panginoon. But Lord, we thank you kasi pinalam niya po yung mga bagay na ito so that we can be prepared, and also we can also ease yung hardships na trials na aming mararanasan. Lord, we pray that you continue to remind us that you are with us in this journey. You are with us in this endeavor, O Lord, na hindi po namin kailangan sarilihin ang aming mga paghihirap at kami ay mawalan ng pag-asa dahil yun ang nakikita namin. But rather, maisip namin na itong mga kahirapan na ito at persecutions na ito ay hindi lamang po sa amin, Panginoon, kundi ikaw po ay nasa amin at kami ay handang tulungan at kami ay handang bigyan ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat po dahil nalaman din po namin na sa pamamagitan ng iyong salita na ang iyong muling pagbalik dito sa lupa, aming Panginoong Hesus, ay isang pag-asa na totoo, na isang pag-asa na aming pwedeng panaligan at pagkatiwalaan, na lahat ng mga bagay na pangit, lahat ng mga bagay na mahirap at
mga problema namin. Meron kaming problema sa pera, meron kaming problema sa aming relasyon, problema sa trabaho, problema sa bahay, problema sa ano pa man, Panginoon, sa aming health, Panginoon. Lahat po ng ito ay iyong tatanggalin, Panginoon, at puputulin na, Panginoon. Sa muling pagbabalik mo ay ang aming pag-asa ay dapat ang aming mga mata ay laging nakatuondo sa iyo lamang, Panginoon, at sa pag-asa na meron ka, Panginoon, sa muling pagbalik. Lord, we pray na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami sa aming mga pagsuko o pagkukulang, Panginoon, na sa aspeto na ito na kung meron man sa amin dito na madaling sumuko, Panginoon, ay ikaw ay kumilos, Panginoon. Baguhin niyo po kami at baguhin niyo po ang aming pag-iisip at nawa po ikaw ay malugod, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa pamumuhay ng iyong salita at pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao. Maraming salamat po at lahat ng papuri at salamat ay natas namin sa aming Panginoon Jesus. Amen.